Kilalanin natin ang taong mas magaling pa di umano kay Ferdinand Marcos, si Arsenio H. Lacson, ang hari ng Maynila. Ayon sa kasaysayan, takot di umano si Ferdinand Marcos kay Arsenio Lacson dahil alam nito ang mga sekreto ni Ferdinand Marcos. Hinamon pa nga ito na suntukan ni Arsenio. Ano kaya ang sekreto ni Ferdinand? Tara, alamin natin sa history. Bago ang lahat, kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Ayon sa isang urban legend ukol sa particular na mayor ng Manila na si Arsenio H. Lacson at sa aktres na si Rosario Violeta Solis Hernandez, na mas kilala sa screen name niyang Charito Solis. Sa araw di umano na atakihin sa puso si Lacson, ay nakitang tumatakbo si Charito Solis na halos hubot-hubad na sa Filipinas Hotel. Nagkaroon pa nga ito ng biro-biro na ang pagkamatay ni Lacson ay hindi DOA kundi DOT o Dead on Top. Sino nga ba si Arsenio Lacson? Si Arsenio Lacson ay ipinanganak noong ika-26 ng Disyembre 1912 sa Talisay, Negros Occidental. Kilala bilang arsenic sa mga kaibigan at kaaway, mambo naman sa mga journalist. Bunso at nag-iisang lalaki sa 4 na magkakapatid. Kinatatakutan ng kanyang ama na magiging malambot si Arsenio. Ngunit lumaki itong matapang at tigasin. Ang ama niyang si Roman Ledesma Lacson ay pinatay. Taong 1922, sa edad na 10 taong gulang ay lumipat sila ng Manila at doon nanirahan. Sakitin noong pagkabata ay pinagtuunan ni Arsenio ang sports habang nag-aaral pa siya sa Ateneo de Manila University. Dito niya nakuha ang kanyang Bachelor of Arts degree. Nang mag-17 taong gulang na siya ay umabot ang kanyang height sa 5'10" at may bigat na 150 pounds o 68 kilograms. Noong college ay kasali siya sa Philippine National Football Team bilang captain at lumaban sa mga tournament gaya ng 1934 Far Eastern Championship Games. Nakasali din siya sa huling pre-war Asian Olympics sa Tokyo, Japan noong 1940. 1932, pinakasalan ni Arsenio Lacson si Luz Lucy Santiago, 18 taong gulang na anak ng isang mayamang pamilya sa Sampaloc, Manila. Ang kasal na ito ay nagbukas ng pinto sa kanyang karera sa politika. Dahil ang kanyang biyana na si Jeronimo Santiago ay iginagalang na political leader at kilala nito ang bawat politiko sa Maynila. Biniyayaan sila ni Luz ng 4 na anak. Naging amateur boxer din siya habang nag-aaral. Dito nabali ang kanyang ilong, isang kilalang feature sa kanyang imahe. Nag-aral si Arsenio ng law sa University of Santo Tomas. Pagkatapos makagraduate at pumasa ng bar exam noong 1937 ay sumali sa law office ng future Senator Vicente Francisco. At nang lumaon ay sumali naman siya sa Department of Justice bilang isang assistant attorney. Nagtrabaho si Arsenio Lacson sa legal team na nagdepensa sa kaso ni Ferdinand Marcos laban sa kasong murder ni Julio Nalundasan noong September 20, 1935. Una nang nahatulan na mababang korte si Ferdinand Marcos sa salang pagpatay. Dahil sa pagsisikap ng legal team kung saan kasali si Arsenio Lacson na siyang malaki ang naiambag, ay binago ng Supreme Court ang hatol at pinawalang sala si Marcos. Ayon sa isang aklat na isinulat ni Amador Brosio Jr., alam ni Arsenio ang detalye ng pagpatay kay Nalundasan at kumbinsido itong si Marcos ang triggerman. World War II. Sumali si Lacson sa pakikipaglaban mula sa mga Hapon na sumakop sa Pilipinas noong late 1941. Sinalihan niya ang underground movement na Free Philippines at naging lead scout sa Battle of Manila. Lumaban din siya para sa liberasyon ng Baguio noong ika-26 ng Abril 1945. Isa siyang kilalang gerilla na gumawa ng intelligence work sa pamamagitan ng paniniktik upang maibalik ang US Liberation Forces noong 1945. Nakatanggap siya ng citation mula sa Veterans of Foreign Wars at sa 6th United States Army para sa kanyang serbisyo noong panahon ng gyera. Ilang taon makalipas ay tinanong siya ng Japanese Prime Minister na si Nobusuke Kishi kung may natutunan siyang lengguaheng Hapon noong gyera at sinagot lamang siya ni Arsenio ng, "I was too busy shooting at Japanese to learn any." Matapos ang gyera ay binalikan ni Arsenio ang journalism. Nagkaroon din siya ng sarili niyang radio program na tinawag na In This Corner, kung saan ang topic niya ay ukol sa social at political na mga bagay. Naging popular siya dahil sa kanyang palabas sa radyo, ngunit may ilan ding nagalit, katulad ni Presidente Manuel Rojas na kanyang binansagang Manny the Whip.
dahil di umano sa corruption ng administrasyon nito. Taong 1947, ipinag-utos ni Pangulong Manuel Rojas ang pagsuspindi kay Arsenio mula sa airing ng kanyang radio program. Tinutulan ni Arsenio Lacson ang Bell Trade Act na hinahangad ng gobyerno ng United States upang mabigyan ng pantay na karapatan ang mga negosyanteng Amerikano sa pananamantala nito sa mga natural resources ng Pilipinas. Tinawag niya itong big joke at ang pagtanggap nito ay sell-out naman sa administrasyong Manuel Rojas. Nakatulong ang pagiging kilala niya sa journalism. Sa 1949 general elections, nanalo si Arsenio Lacson ng upuan sa House of Representatives. Kasama niya dito sina Diosdado Macapagal na naging kaklase niya sa law school, si Ferdinand Marcos, Emmanuel Pelaez, Arturo Tolentino at Jose Roy. Nirepresenta ni Lacson ang 2nd District of Manila na ihalal siya sa ilalim ng banner ng Nationalista Party. Sa 2 taong paninilbihan sa Kamara ay tinagurian siya ng media bilang isa sa 10 most useful congressman for his excellent display as a fiscalizer and a lawmaker. Ika-30 ng Desyembre 1949, sa simula ng 6-day special session na ipinatawag ni Pangulong Quirino upang maisabatas ang mga nakabingbing panukalang batas. Nang tanungin sa isang collective privilege kung karapat-dapat bang pamunuan ni Speaker Eugenio Perez ang House of Representatives dahil sa pagkakasangkot di umano nito sa mga kota sa imigrasyon. Pinanindigan ni Arsenio ang pagkasangkot nito sa skandalo kung saan ang mga elected officials ay sangkot sa pag-ngongorner at pagbebenta ng kota para sa mga immigrants, karamihan na ay Chinese. Pinatunayan ni Arsenio ang kanyang tapang bilang isang oposisyonista sa Kongreso. Tinutulan niya ang pagpapadala ng mga sundalong Pilipino sa Korea. Nagtrabaho siya upang ibaba ang immigration quota mula 500 hanggang 50 kada taon. Nanawagan siya para sa independent foreign policy habang sinusuportahan ang pag-angkin ng Pilipinas ng soberanya sa Northern Bornean State of Sabah at nanindigan laban sa korupsyon sa gobyerno. Arsenio Lacson versus Ferdinand Marcos at Diosdado Macapagal. Isinalaysay ni Brosio ang dalawang magkahiwalay na pag-aaway na kinasangkutan ni Arsenio sa dalawang future presidents ng Pilipinas na sina Ferdinand Marcos at Diosdado Macapagal. Sa isang nagiinit na debate kasama si Marcos, pinuna ni Arsenio ang pagtuturo ni Marcos ng kanyang hintuturo habang nasa interpellation. Nagprotesta si Arsenio sa paghingi ng proteksyon mula sa chairman dahil naaalala niya ang daliri na ginamit di umano ni Marcos bilang trigger finger sa Nalundasan murder case. Nagalit naman si Marcos at pinagsisigawan siya ng mga mapang-insultong salita. Sa isang pagkakataon naman ay hinamon niya ng suntukan si Diosdado Macapagal matapos itong tutulan na makailang beses ang mga issue na inilalahad ni Arsenio. Tinanggap naman ni Diosdado Macapagal ang hamon at lumipat sila sa isang bakanteng silid sa komite. Sinubukan silang pigilan ng iba pang mga kasamahan nila, ngunit hindi na nila napigilan ang dalawa at pagdating sa bakanteng kwarto ay pumosisyon na ang dalawa. Nang aktong susuntok na ay nagtawanan sila at nagyakapan. Pinagtripan lamang nila ang mga kasamahan. Taong 1951, tumakbo siya bilang mayor ng Manila at nanalo mula sa kanyang katunggali at dating mayor ng Manila na si Manuel de la Fuente ng Liberal Party. Lubhang nasira ang Manila sa nagdaan na digmaan. Naisaayos ni Arsenio hindi lamang ang kalinisan at gulo sa lugar, kundi naisaayos niya rin ang financial position, trabaho ng kapulisan at tinugis ang mga kriminal. Habang nasa pwesto ay natuklasan din ni Arsenio ang mga anomalya sa City Hall na siyang kinasuklaman ng mga konsehal sa ilalim ng Liberal Party. Nakaaway din ni Arsenio Lacson ang kanyang vice mayor na si Bartolome Gatmaitan dahil hindi niya ikinatuwa ang malamya nitong pamumuno. Sinikap ni Arsenio Lacson na mabayaran ang utang ng city government. Ipinatigan niya ang pagtatalaga ng mga tauhan ng gobyerno na sumisweldo kahit hindi nagtatrabaho at pinutol ang ugnayan ng mga kriminal at gang sa kapulisan. Nang papalapit na ang 1953 presidential election, inalok di umano ni Magsaysay bilang standard bearer ng Nationalista Party na siya ay maging vice presidential running mate nito, ngunit tinanggihan ito ni Arsenio at sinabing, "Monching, you are as strong as a carabao, and I don't want a position that merely waits for someone's death." Sa halip ay sinuportahan niya si Carlos P. Garcia.
Naging usap-usapan ang pagiging running mate ni Lacson kay Magsaysay, ngunit hindi pa ramdam ni Arsenio na handa na siya sa national office. Ngunit kung nagkataon na sila ay nagtandem ni Magsaysay, ay malaki ang posibilidad na manalo siya bilang vice-presidente dahil sa kanyang kasikatan, at sa pagkamatay ni Magsaysay ay naging presidente sana siya. Ngunit mas pinili ni Arsenio Lacson na tumakbong muli bilang mayor ng Manila noong 1955 at madaling nanalo. Isang kontrobersiya ang patuloy na umiikot kadikit ang pangalan ni Arsenio Lacson. Dahil sa kanyang unang termino bilang mayor ng Manila, ay may dumalaw sa kanyang opisina noong ika-23 ng Marso 1953. Isang matangkad at magandang dalaga mula Leyte. Sinabi nitong siya ay mayroong nakaschedule na appointment. Ito ay si Imelda Marcos, na umaapela kay Arsenio na siya ay ang dapat na nanalo bilang Miss Manila at hindi si Norma Jimenez. Sa mga pagkakataong ito ay may nabuo ng hindi magandang reputasyon si Arsenio Lacson sa kanyang pagiging chain smoker, manginginom at pagkababaero. Pero ang pinakapaboritong topic ay ang anak di umano ni Arsenio Lacson, si Amy Marcos, ang panganay na anak nila Imelda at Ferdinand Marcos. Ibinasa ito ng mga tao sa pagkakahawig ng mukha ni Amy at Arsenio, ngunit hanggang ngayon ito ay nananatili lamang na isang urban legend. Sa katunayan, nang kunin ni Ferdinand Marcos si Imelda sa isang whirlwind romance, ay hinamon di umano ni Lacson si Marcos ng suntukan, ngunit tinanggihan naman siya ni Marcos. Sa pagkasawi ni Magsaysay ay hindi naman napigilan ni Arsenio na mapaisip. Pakiramdam niya ay hindi maipagpapatuloy ni Garcia ang mga nagawa ni Magsaysay. Sa kanyang paniniwala ay old school si Garcia at mahilig magbigay ng mga pabor sa mga pamilya at kaibigan. Sumagi sa isip ni Arsenio Lacson na tumakbo bilang presidente o vice-presidente sa darating na 1957 presidential elections. Marso 1957, pinuntahan siya ni Ferdinand Marcos na nooy isang congressman pa lamang sa kanyang bahay sa Sampaloc, Manila. Iminungkahi ni Marcos ang isang tinatawag niyang Dream Team kay Arsenio, kung saan iiwan ni Arsenio ang Nationalista Party at lilipat sa kalabang Liberal Party upang tumakbo bilang presidente at magiging running mate niya si Marcos. Tinanggihan ito ni Arsenio at pabilong sinabi na hindi siya tatakbong presidente sa isang running mate na mamamatay tao dahil baka planuhin pa nito ang kanyang kamatayan para mapalitan siya. Bagaman kilala bilang matapang, malakas at karapat-dapat bilang presidente o vice-presidente man, ay hindi siya nanalo bilang top choice sa pagka-vice-presidente ng Nationalista Party noong 1957. Lalo na't ang expose na inilabas niya laban kay Garcia ay nag-backfire. Imbis na mas kilalanin siya, ay nawala sa kanya ang upuan sa pagka-vice-presidente. Muling naging mayor ng Manila si Arsenio Lacson noong 1957, kung saan pinagtuunan niya ng pansin ang iba't ibang proyekto na siyang maituturing legacy niya sa Manila. Pinasimulan niya ang pagpapailaw sa Dewey Boulevard na kilala ngayon bilang Rojas Boulevard. Itinatag ang Manila Zoological and Botanical Garden sa Harrison Park. Nagpatayo ng Quiapo Underpass na kilala ngayon bilang Lacson Underpass at itinatag rin niya ang modernong slaughterhouse sa Vitas, Tondo. Taong 1959, muling nanalo bilang mayor si Arsenio Lacson laban sa 7 iba pang tumakbo sa posisyon. Ngunit ang ikinasupresa ng lahat ay ang kanyang vice mayor na si Antonio Villegas ng Liberal Party. Hindi maganda ang naging relasyon ng dalawa. Madalas silang hindi nagkakasundo at nagtatalo kahit sa maliliit na bagay. Isang halimbawa ng ikinaiinis ni Arsenio Lacson kay Villegas ay ang paggigiit nito ng pag-ako ng posisyon ng pagiging mayor, kada aalis upang dumalo ng meeting o speaking arrangement si Arsenio sa mga probinsya. Ika-16 ng Marso 1960, nasangkot sa kontrobersiya si Arsenio Lacson nang sampahan niya ng kaso si Marcelino Calinawan Jr. na itinalaga ni Garcia bilang presidential assistant na siyang titingin sa mga di umano'y katiwalian sa Bureau of Customs. Inakusahan niya si Calinawan na tumatanggap ito ng sweldo bilang lieutenant commander, gayong hindi ito naatasan ng military position. Ito ay nag-udyo kay Calinawan na maglabas ng mga public statement na umaatake ng personal kay Arsenio.
Ayon kay Kalinawan, dahil anak sa labas ang ama ni Arsenio ay wala siyang karapatang gamitin ang apelyido na Lacson. At ang ama niya ay nakalista bilang Ledesma sa baptismal registry sa simbahan ng Talisay. Ngunit nagawa nitong baguhin ang kanyang apelyido sa Lacson. Kaya naman walang karapatan si Arsenio na dalahin ang apelyidong Lacson dahil ito ay malaking kapikian. Sa pananaw ni Lacson ay below the belt na ang sinabi ni Kalinawan at hindi na dapat dinamay ang dangal at pangalan ng kanyang mga magulang. Ito naman ang nag-udyo kay Arsenio Lacson upang hamunin ng duelo gamit ang baril si Kalinawan. Pinuunlakan naman ito ni Kalinawan dahil para sa kanya ay mas bata siya at mas malaki. Personal na ipinadala ni Arsenio sa kanyang aide na si Kapitan James Barbers ang isang note para kay Kalinawan na naglalaman ng lugar, petsa at oras ng kanilang duelo. Lunes ang nakatakdang araw ng kanilang duelo 3:00 ng hapon sa harap ng monumento ni Rizal sa Luneta Park. Kalat na kalat ang balita at maraming politiko na sumubok na pigilan ang dalawa, lalo na't labag ito sa batas. Ngunit hindi sila nagpapigil. Mula sa kanyang kwarto sa Filipinas Hotel ay pumunta si Arsenio Lacson at ang kanyang mga aide bandang 2:50 p.m. Dala niya ang isang .357 Magnum revolver. Hindi siya komportable nang makitang marami na agad medyang naghihintay para i-cover ang kanilang duelo. Dali ang pumunta sina Defense Secretary Alejo Santos at Brigadier General Antonio de Vera upang pigilan si Lacson, ngunit matigas ito at sinabing sumobra na si Kalinawan nang insultuhin ito ang mga magulang at ninuno niya. 3:15 p.m. na ay hindi pa rin dumarating si Kalinawan. Umalis na si Arsenio Lacson at nakisakay sa sasakyan ni Santos na siyang nagdala sa kanya sa Manila Zoo. Dito itinur at ipinakita ni Arsenio ang mga bagong hayop na laman ng zoo. Sa kabilang banda, dumating naman si Kalinawan ilang minuto matapos ang pag-alis ni Arsenio. Pinipigilan din ng ilang grupo ng mga opisyal mula sa paramilitary constabulary. Sinabi ni Kalinawan na hindi siya nagdala ng baril dahil ipinagbabawal ito sa batas, kaya naman naisipan niyang daanin na lang sa kamao ang laban. Ikinalungkot niya ang paggawa di umano ni Arsenio ng public show ng kanilang duelo. Ginugol ni Arsenio ang natitirang buwan ng 1960 hanggang 1961 sa pakikipagtalo kay Villegas, pero nagkaayos din naman sila sa huli. Taong 1961, kanyang idineklara na hindi niya susuportahan si Garcia at sa darating na presidential elections ng parehong taon ay susuportahan niya si Senate President Eulogio Amang Rodriguez na lantarang nakipag-away kay Garcia matapos talikuran ng huli ang pangakong hindi natatakbo muli sa pagkapresidente. Ngunit, natalo ni Garcia sina Arsenio at Rodriguez sa loob mismo ng Nacionalista Party. Ito ang nag-udyo kay Arsenio Lacson upang iwan ang Nacionalista Party at lumipat sa Liberal Party bilang campaign manager sa ilalim ni Vice Presidente Diosdado Macapagal at Senator Emmanuel Pelaez. Hindi tumutol ang Nacionalista Party sa pag-alis ni Arsenio, ngunit hindi maikakaila na malaking factor ito sa pagkapanalo ni Diosdado Pelaez tandem. Masigasig na nagkampanya si Arsenio para sa nilipatang team. Napabilib ang mga tao sa galing niyang magsalita at kadalasan pa ay siya ang huling pinagsasalita sa mga political rally dahil inaabangan talaga ng mga tao ang kanyang sasabihin. Bagaman ang pagkakaibigan nila ni Macapagal ay nagkakalamat na, ang kanyang lumalaking popularidad ay nagbubukas ng isa pang napakaganda at promising na kandidatura sa darating na 1965 presidential election. 15 ng Abril 1962, Easter Sunday, inatake sa puso si Arsenio Lacson. Maraming bersyon ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari bago humantong sa pagkasawi ni Arsenio. Una, nasa bahay siya at naghahanda para sa kanyang radio program para sa gabi. Pangalawa, naglalaro siya ng golf sa Wakwak Golf Course sa Mandaluyong habang kausap pa si Rodriguez. Pangatlo, at pinakasikat sa lahat ng bersyon, umalis si Lacson sa kanilang tahanan bandang 2 p.m. matapos ipagluto ng pagkain ng kanyang pamilya upang pumunta sa Filipinas Hotel, kung saan nag-book na siya ng suite. 5 p.m. ay nagising siya at tinawagan ang kanyang kaibigan na si Nick Osmeña, anak ng dating Pangulong Sergio Osmeña Sr. Sinabihan niya itong makinig sa isang radio program at nais niyang pag-usapan ang pagbawi sa Saba. Mga 5:40 p.m. ay humingi pa ng yelo sa isang staff ng hotel si Arsenio.
Pablo Olazo ang pangalan ng hotel staff na nagdala ng yelo kay Lacson. Pagkadala niya ng yelo ay nakita niyang pawisan at may iniindang sakit ang mayor. Kaya naman ipinaalam niya ito sa mga aide ni Lacson na siyang tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Nasabihan pa di umano ni Lacson ang mga ito na ipatawag ang personal doctor niya mula sa Manila Doctors Hospital. Nagawa pa niyang itaas ang kanyang kamay, ngunit hinimatay na sa bisig ng isa sa kanyang mga aide. Si Dr. Godofredo Banzon ang unang nakarating para bigyang lunas ang mayor. Nagbigay ng gamot pang emergency, sinundan ng 2 pang doktor, ngunit namatay pa rin ang mayor. Mabilis kumalat ang balita sa pagkamatay ni mayor na sadyang ikinagulat ng buong bayan. Bandang hating gabi ay usap-usapan na ang insidente sa radyo at telebisyon. Laman din ito bilang headline ng mga dyaryo kinabukasan. Dito na kumalat ang balitang kasama niya si Charito Solis noong oras ng kanyang pagpanaw at ang biroang DOT o Death on Top. Sabi sa aklat ni Brosio, pinatunayan ng mga kaibigan ni Arsenio na magkasama ang dalawa noong araw na iyon, ngunit kasama din sila. Ayon naman sa ibang partido ay may babaeng kasama si Arsenio Lacson na kamukhang kamukha ni Charito Solis. Nagkaroon pa di umano ng anak na lalaki ang dalawa at ipinangalan pa ito kay Arsenio. Nagdeklara ng 4 na araw na pagluluksa si Diosdado Macapagal. 18 ng Abril 1962, inihamlay ang labi ni Arsenio Lacson sa Manila North Cemetery. Halos 1 milyong katao ang dumalo sa paglibing ng hapong iyon. Kayo, anong masasabi niyo kay Mayor Arsenio Lacson? Siya nga ba ang the best president we never had? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli.